Tama, sapat at eksklusibo. Isang paalala mula sa inyong Department of Health. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng matatag at tapat na pamamahayag. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po nasa magandang katayuan kayo. Ngayon pong Saturday morning at tayo po sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na kayo po ay nasa magandang katayuan. Pinapanalangin po natin ang mga kababayan po natin na naapektuhan po nitong nakaraang mga bagyo. Hindi ho isa. At dulot na rin po niyan yung pong pag-ulan, yung dulot naman ng habagat. At nawa po, ang inyong kondisyon ngayon ay maayos na. Pero sa biyaya ng Panginoong Diyos, tayo po ay nananalangin ng pag-asa at muling pagbangon. Ang atin din hong kalusugan ay atin hong pangalagaan. Mahirap hong magkasakit. At palagay ko'y halata nyo na ako'y tinamaan din. Pero yun nga ho, ang atin hong ginugusto na tayo po ay maalis at makaiwas sa kondisyon na hindi ho makakabuti sa atin. Kalaki po niyan ang sakit. So I do hope na kayo po ay patuloy na namamahinga o kung nasaan man kayo ay safe ang inyong katayuan. At kagaya po ng ating tinutuloy na series, ito pong buwan ng Hulyo, pinag-uusapan po natin kung ano-ano yung mga iginagawad ng Diyos sa ating buhay. So, pangunahin na atin hong pinag-usapan yung blessings. Pangalawa po natin pinag-usapan ang opportunities. And then, tinalakay po natin anong nakaraan ang access. Ngayon naman po, pag-uusapan natin ang word na wisdom. Tama po ang inyong narinig, wisdom. Hindi ho yung, kasi yung common sense na idea ng wisdom, lalo na sa Tagalog. Minsan pagka tinagalog, parang naging negative. Parang naging wais. No? Yung wais, medyo, pardon me, pero ang pagkakagamit minsan parang magaling mandaya o kaya ay quote-unquote magulang. Hindi ho ganun. Yung wisdom sa Bible, dun po ang ating titingnan. Ano ba ang pakahulugan nito? At kailan ba tayo pwedeng tawaging wise people? Yan po ang ating pagtukoy ngayon pong weekend na ito. So, titingnan po natin ang paggamit din ng wisdom sa real-life situation ng buhay. Kasi nga, ang wisdom daw ay in relation to things that you can apply. Ito ay mga kaunawaan, karunungan na galing po sa Diyos. No? Inihayag ng mga prinsipyo at paunawa galing sa kanyang salita. At ito po ay ginagamit natin sa sirkumstansya ng ating mga buhay. At yun nga po, ang kahalagahan. Ito po ay atin hong, sabi nga natin, ay magamit sa ating mga hakbangin, sa atin hong mga pagpili. Lalong-lalo na kapag ka po ang ating situation ay medyo mahirap, challenging, o mapanghamon. Kasi most of the time in those particular situations, nagiging desperate tayo. And when we are in desperation, minsan yung ating decision hindi ho nagiging maayos. And yun na nga, nag-i-struggle na tayo. And then we produce another wrong move. Ang ending, nagkakapatong-patong o kaya nagkakadoble-doble ang atin hong kinalalagyan na hindi maganda. So ang wisdom is really very valuable. So para po dyan ay atin hong gagamitin yung sinulat ni Apostle James. Muli po, tututok tayo doon. Dahil ang aklat po na ito o yung sinulat na ito ni Apostol Santiago para sa mga early believers ay may kinalaman sa paano ba magkakaroon ng practical application ang atin hong mga natututunan sa Panginoon. So may expectation at meron hong kung tawagin natin instructions para ho sa mga believers. Pangalawa, pagpanahon ho ng challenges, mga difficulties in life, papaano ang ating tamang maging pagkilos at ito po ay mas higit na magiging garantisado kung tayo po ay nagagabayan ng katwiran ng Panginoon. So, allow me to read to you yung isang passage na madalas ay pinag-uusapan natin pagdating sa mga struggles in life. Ang James chapter 5
verses 7 hanggang verse 12. Ito ho ang sabi sa passage. Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and latter rain. You also be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Do not grumble against one another, brethren, lest you be condemned. Behold, the judge is standing at the door. My brethren, take the prophets who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience. Indeed, we count them blessed who endure. You have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. But above all, my brethren, do not swear either by heaven or by earth or with any other oath, but let your yes be yes and your no, no, lest you fall into judgment. No? So, tingnan po natin, no? Paano nga ho ba tayo magkakaroon ng tamang uri ng pamumuhay sa gitna ng kaguluhan at ano po ang pakinabang ng wisdom sa usaping ito. Sabi ho ni Mallory Smith, wisdom is seeing the world from God's perspective and then applying that perspective to our lives. Ulitin po natin, ganda nito. Wisdom is seeing the world from God's perspective and then applying that perspective to our lives. No? So, yun po ay nagpapaunawa sa atin. Inihahayag ng Panginoon yung kanyang salita sa atin. Yun mismo, bayaya na yan na tinatanggap natin sa Diyos. At hindi naman mag-e-effort pa ang Panginoon na ito ipadala sa atin sa pamamagitan ng mga apostles, ng mga prophets, di ba? Ng kanyang mga ginamit ng mga tao para ito po ay maihayag sa atin kung wala lang. Ito po ay mahalaga at yung urgency nito ay pinapatunayan sa kasaysayan, no? From the Old to the New Testament. Talagang ini-intend ng Panginoon, actually in command form pa nga, yung pag-integrate ng kanyang salita sa ating buhay. Kasi di ba lagi nga sinasabi ng Panginoon, siya ay kaugnay sa katotohanan. Kaya sabi, you shall know the truth and the truth will set you free. So yung kaunawaan ng Diyos, o siya mismo, yung inihahayag na kanyang mga salita, panuntunan at prinsipyo, ay talagang pagka ito po ay nagkaroon ng, sabi nga pag-timo sa atin hong isip at sa atin hong mga damdamin, ito po ay mag-govern din ng atin hong mga behavior, na ating reactions, na ating character. So yun po, it's a very important aspect ng ating buhay. At bakit nga ho ba itong si Apostle James, along with the others, no, ay laging sinasabi na kailangan nating manatili sa tamang behavior even in times of trials, no? Well, number one, kasi yung testimony natin matters, no? So, pero hindi lang yun, no? Kasi minsan iniisip natin, namumuhay lang ba ako palagi para lang yung tingin at impresyon ng iba sa akin ay maayos? Well, mahalaga yun. Pananagutan yun eh. Pangunahin, we're doing it to glorify God. Pero pangatlo, ikaw rin eh. Ayaw mong mapasama at ayaw mo ring masira ang mga ugnayan at yung mga takbo ng iyong buhay na kapag ka ikaw ay nagkaroon ng mali na mga galawan o kaya mali na mga pagtugon, ang ending would be consequential sa atin, no? Bakit daw? Kasi pag pinag-uusapan daw yung buhay na isang sumusunod sa Panginoon, yung believer, no? Sabi dito na isang quote, patience in the believer's life is a collage of suffering, perseverance, and blessing, no? Pag tayo po ay nagtsatsaga, nagpapatuloy, nagsusumikap sa pagganap ng kalooban ng Panginoong Diyos, may tatlong elemento na hindi natin pwedeng itanggi. Una, bagamat nasa unahan, medyo mabigat, suffering. Ibig sabihin, ang Biblia po ay totoo, makatotohanan. Ini-engage tayo in reality. Hindi po siya fantasy, no? Natatakpan ng lahat ng hirap at sasabihin lahat okay. Hindi naman ganun. Pinapakita nga sa atin na nagbe-bless ang Panginoon. May mga times of upliftment and encouragement. Pero hindi natin makikakaila. May panahon din ng pagsubok. May panahon din na tayo ay talagang humaharap sa mga, kung tawagin natin, mga sitwasyon na tayo nahihirapan, sumasama ang loob natin, at minsan kabiguan. No? So, suffering. Pero doon nga ho, dinedevelop ng Panginoon sa atin through His Word. Yung perseverance. No? Kasi yung suffering, yan yung context eh.
ang buhay natin dito sa lupa talagang may suffering. Idagdag mo pa yung responsibility mo bilang isang Kristiyano. Mamumuhay ka para sa Kanya sa isang mundo na hindi naintindihan kung ano yung halaga ng salita ng Diyos. Hindi tinitingnan na ito ay importante, minamasapang pa madalas, ay talagang meron kang mararanasang pag-atake. Ibig sabihin, ikaw ay tutuligsain, no? Dahil sa iyong pagnanais na sundin ang kalooban ng Panginoon. Pero yun na nga, kung ano ang mga naitanim na mga unawa sa atin, yun po ang napapagana sa panahon na tayo nagsasuffer. At kapag yun nga ang salita ng Diyos ay nandyan sa puso't isipan natin, ito naman ay nagiging daan kung bakit tayo nagpe-persevere. Yung perseverance ay yun atin hong pagnanais na sumulong, magpakatatag sa kabila ng mga mabibigat na hamon. So ito ay para sa Panginoon. Pangunahin, pangalawa, may kinalaman din po sa atin. No? Gusto natin patunayan na yung atin hong pinaniniwalaan na ipaglalaban natin at tayo'y nakapagpapatuloy para ho sa pagganap ng kalooban ng Diyos kahit minsan ay mahirap. So pagkatapos naman ng lahat ng yan, meron naman tinatawag na blessing. Yung favor ng Panginoon. Pag tayo sumusunod sa Kanya, pag tayo po ay, sabi nga natin, naninindigan para sa Kanya at pinaglalaban natin yung katwiran niya, then the Lord rewards. No? So nandoon ho yung favor niya, nandoon ho yung blessing. Pero tingnan ho natin, balikan natin yung passage ng James 5:7-12. Ginamit po ni Apostle James yung tungkol sa isang farmer. Bakit ho tungkol sa magsasaka? Well, tayo po supposed to be isang agricultural nation. No? Ang atin hong bansa, hindi lang ho tayo nagtatanim ng mga produkto. Ayan ho yung ating kinagisnan. No? Tayo rin ay heavily dependent sa mga produce na ito. No? Tayo nga ay mahilig sa kanin. At yun hong kanin ay syempre tinatanim yung palay. So mapapansin po ninyo na binigyan ho ng analogy ni Apostle James. Ang sabi niya, yung farmer, meron siyang patience na inihahanda niya ang kanyang field, nihahanda niya yung kanyang dapat gawin, whether dadating yung ng maaga, ang ulan, o ito ay medyo huli dumadating. Pero yung kinakailangan paghahanda ay ginagawa na niya. So doon mo makikita na meron ho siyang pinatutukuyan. Dahil doon ho sa kabuuan ng passage na binasa natin kanina, ang isa sa mga pinare-realize na sa mga believers ay yung coming of the Lord. Alam nyo, may binasa akong isang commentary. Ang sabi niya, doon sa kanyang mga pag-aaral sa kasaysayan ng mga early believers, parang lumalabas, meron talagang mga mananampalataya noon na sa kanilang pag-iisip na dadating ang Panginoon sa kanilang kapanahunan, New Testament times, nakatingin lagi sa ulap. Kasi hindi bang sabi, He will be coming down from the clouds. So, iniisip nila, bababa na. Well, masama ba tumingin sa ulap? Hindi naman. Kaya lang, ang point siguro nitong mga apostol, hindi yung pag-iintay mong bababa sa ulap. Kasi nga, yung araw at yung oras ay hindi nalalaman. Ang pinag-aatas ng Panginoon na related din sa kanyang parables, kinakailangan maging tapat tayong naghahanda. Ginagawa ang nararapat na pagbiglang dumating ang Panginoon, agaran kisap mata nga ang pinag-uusapan ng ating paglisan at ng pagtatagpuan sa Kanya. Pero ang kinakailangan tayo'y nakahanda para kailanman mangyari ito ay okay tayo. Walang dapat ikatakot, walang dapat pagsisihan at walang napabayaan. Kasi nga, halimbawa yung parable of the talents. Of course, minsan, ang pinaka-lesson na atin tinutuntun doon ay stewardship. Wala namang problema. Kasi nga kung ano yung pinangasiwa sa iyo, gagamitin mo ng husto. And at the same time, pagka dumating ang Panginoong Diyos, may lalatag mo sa kanyang harapan yung napag-inam mo na kanyang pinagkatiwala sa iyo. No? So, ang isang lesson din kasi ng parable of the talents is preparedness. Yung amo umalis bumalik unannounced. At yung mga servants, tiningnan yung kanilang attitude, no? Paano sila, ano yung kanilang nasa isip, damdamin, at ano yung ginawa nila habang wala siya. Na nung bumalik siya at nagkaroon na ng pagtutuos, doon ngayon ang makikitaan natin kung sino yung naging responsible, naging faithful, at sino yung hindi. Yung responsible at faithful,
kahit hindi nila alam yung araw at oras ng kanyang pagdating, talagang handa sila. So, ang meron doon yung 5 talents, yung merong 2 talents, ginamit nila yung pinagkatiwala sa kanilang talento, na doble nila, at dumating ang kanilang Panginoon, ay maluwat nilang sinabi, ito po yung pinagkatiwala yung 5, ito po yung tinubong 5 pa. Yung isang may 2 talento, ganun din, ito po yung 2 pinagkatiwala ninyo, ito po yung 2 tinubo pa. Ano po yung pagbati sa kanila? Mabuti at tapat na alipin. So, may kita po natin ang ganda ng binigay na commendation sa kanila. Bakit? They were prepared. At wala silang dapat ikatakot na makipagharap sa kanilang Panginoon. Kasi nga, handa sila. Yung merong isang talento. Mapapansin po ninyo, meron siyang defensive attitude. Paano napatunayan? Makikita nyo yung word sa psychology ata dyan ay projection. Di ba pagka tayo merong ginagawang hindi okay? Minsan, ang ginagawa natin, nagpo-project tayo. Pinalalabas natin yung iba may diferensya para hindi tayo ang mapagtuunan ng sisi o mapagbalingan ng mali at hindi ma-expose yung ating ginagawang hindi okay. Ano yung kanyang ginawa? Imagine mo, akusahan mo yung Panginoon mo na mabuti nga sa'yo at pinagkatiwalaan ka. Ang sabi niya, ikaw ay masamang Panginoon, umaani ka sa hindi mo tinaniman. Kaya ang ginawa ko, binaon ko na lang ang pera mo sa lupa. Ito yung isang talentong binigay mo sa akin. Binabalik ko sa iyo. Anong sabi nung Panginoon? Akala niya lusot eh. Akala niya yung excuse na yung pwede. Well, in-engage siya kung ano yung dapat sabihin. Tamad at suwail na alipin. Kung yan sana nilagay mo man lang sa bangko, di kahit pa paano tumubo ng interest. Alisin sa kanya. So isipin mo yun, no? Siya po ay merong condemnation dahil hindi siya prepared. No? So, dito yung sinasabi ni Apostle James, sa paghihintay sa Panginoon, ganun po yun. Napakahalaga ng preparedness. Hindi ka lang nakatingin sa alapaap, ginagawa mo ba, pinamumuhay mo ba yung kalooban ng Diyos. So, very clear, it begs the question, ano ba kalooban ng Diyos? Pag-aaralan mo yung salita niya. Kasi doon nga inihahayag mga pangako, prinsipyo, mga utos, mga halimbawa, na kung paano dapat tayong mamuhay na magiging kaaya-aya sa Diyos. Nandiyan yan sa Biblia eh. So yung effort na iyong aralin yan, katutunan yan, i-practice mo yan, at gawin mo yung mga inaasahan ng Panginoon as a result ng iyong mga natututunan sa salita ng Panginoon, adi yun, pagka nagkita kayo, di handa ka, di ba? So yun po, very important. So the Bible uses a farmer as an analogy to illustrate patience and perseverance, particularly in the context of waiting for the Lord's return. So the passage encourages believers to be patient, comparing their wait to a farmer's patient waiting for the harvest, enduring the necessary conditions like the early and late rains. So this illustration highlights that even while waiting, there is an active role to play, just as a farmer tends to his crops. No? So napakaganda no, pagpapaunawa na yun. Ano yung ating dapat ginagawa at ano yung inaasahan sa atin bilang mga mananampalataya. Yung pangalawa naman na kanyang binanggit ay may kinalaman naman sa kanila pong samahan. Sabi niya, do not grumble against one another. Ayan, sa James chapter 5 verse 9. Ano ba yung grumbling? Hindi lang naman ho ito pagmumukmok, no? Kundi may kinalaman na rin sa tendency ng taong mag-away-away o kaya magkaroon ho ng mga hidwaan. At bakit? No? Meron tayong lesson on about yung perseverance. I don't know if you remember na ang sabi ko sa inyo, yung mga outside factors, nagkakaroon po yan ng mga apekto sa ating mga internal relationships. Di ba? So isipin na lang, pinagdadaanan ng mga early believers, may rejection from society, may threat to property, threat to life. Nagkaroon sila ng maraming difficulties dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya nga yung iba sa kanila, ang kanilang assurance na lang ng kumbaga ginhawa ay yun hong pakikipagtagpo sa Panginoon. No? Yun na yun eh. Kaya yung iba sa kanila, they were looking to the life after this one. Kasi ang hirap po talaga ng kanilang mga inabot for the faithfulness that they showed in relation to faith. So, ang point, kaya ho ibinibigay itong mga unawang ito, napapansin na ni Apostle James, nangyayari na po yung mga problema. Ano ho, yung kanina, nawawala na sila ng pasensya,
Pangalawa, nag-aaway-away na sila. So, ito na ho ang kanyang paunawa. Napakahalaga na ingatan nila yung kanilang samahan. Bakit? Nagko-community living na sila before Pagka sila po ay nagpatuloy na mag-aaway, hindi makakabuti sa kanilang coming together. No? Ibig sabihin, kailangan nila ng encouragement, suporta ng isa't isa, lalo nga sa difficult moment na kanilang kinaharap. At yun po ang kailangan nilang tutukan. Ang pangalawa, siyempre, yun hong ginugusto ng kanilang mga detractors, yung mga ayaw na sila ay magtagumpay sa kanilang pamumuhay kay Jesus, habang sila ay nasisira, ay natutuwa. Lalo na yung kaway, ang diablo ay natutuwa. Kaya nga ho, malamang sa hindi ay gumagawa ng paraan para pag-away-awayin ng mga mananampalataya. Kaya ang sinasabi ho ni Apostle James, very important. Tandaan ninyo, yung inyong samahan, napaka-importante niyan, especially in these trying times. And then pangalawa, yung testimony niyo is equally important, no? Para yung mga tao, madala natin palapit sa Panginoong Diyos, and we will be able to prove ourselves na talagang makabuluhan ang mga natutunan natin. Pero tatandaan natin, dito rin pumapasok yung pagka na-impart ang wisdom. No? Pagka naitanim ho sa yung isip, sa yung puso ang kaunawaan, pag ikaw ay nawawalan ng pasensya, meron kang mga, sabi nga hinagap. O kaya may mga paalala na bumabalik-balik. Dahil nga ho, nandyan yung kaisipan. Pag wala, kung ano ho laman ng iyong isip, yan yung magagamit mo. Ganun din, no? Pag kami hidwaan, natuturuan tayo maging mapagpasensya, magkaisa, tinuturuan tayo magpatawad, mga bagay na hindi yung ganun kadaling gawin, totoo yan. Pero dahil nandyan ang tanim ng salita ng Diyos, ina-activate ng Diyos yan. Di ba minsan nababagabag tayo at biglang nag-appear sa ating isip yung mga katwiran. Minsan may mga kapatiran na magsasalita sa atin, uy, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Di ba sabi sa ganitong talata, minsan naiinis ka. Bakit kinakailangan akong pangaralan? Pero yun naman ang tama, di ba? Sa panahong ito ay ipaunawa, paalala, at kumbaga ay palutangin ng Panginoon yan. Dahil yan nga yung makakabuti. Yan ang kokontra sa maling galawan. Yan ang kokontra sa maling desisyon. At yan ang magiging daan para makahakbang tayo ng maayos. Di ba? Kaya ang sabi, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So bakit kaya yung binanggit ng di ba banal na kasulatan, lalo na sa aklat po ng mga awit? Sapagkat yun nga po pagka tayo ho ay hindi tiyak, nadidiliman, naguguluhan, walang pag-asa, ang ending ay pwede ho tayong magkaligaw-ligaw. So kinakailangan talaga ng gabay, at ang salita ng Diyos ang talagang gabay, both externally and more importantly internally. So this command of not grumbling against one another emphasizes the importance of unity and harmony within the Christian community. And it warns against the negative consequences of complaining about fellow believers. No, parang binibigyan sila ng unawa, wag namang masyado nating maging specialization yung pagrereklamo at yung pagsisiraan. Yung bang puro na lang tayo pag mumukmok. Kailangan din kumilos tayo ng nararapat, gawin natin yung kinakailangan, sumuporta tayo para makita rin natin kung paano yung ating pwedeng gawin at maitulong yung energy natin ay maka-uplift din ng iba at matulungan ang bawat isa sa panahon po ng crisis. No? So, very important yan. Bukas po. Ay itutuloy po natin ang second half at kukumpletuhin natin itong ating usapin about wisdom na yung kaunawaan binibigay ng Diyos set in reality, no? Lalo na sa context of hardship and trials ay napaka-importante dahil dito po ay matutulungan tayo na matunton ang kalooban ng Diyos despite of the pain, despite of the confusion, despite of the difficulty. At ito po ay makapaghahanda sa atin, lalong-lalo na sa expectation ng Panginoon para sa atin. Well, ang passage nga po na ating binanggit ay makikita po sa James chapter 5, 7-12, na ang sabi po dito, Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the earthly and latter rain. You also be patient, establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand.
Do not grumble against one another, brethren, lest you be condemned. Behold, the judge is standing at the door. My brethren, take the prophets who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience. Indeed, we count them blessed who endure. You have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. But above all, my brethren, do not swear either by heaven or by earth or with any other oath, but let your yes be yes and your no, no, lest you fall into judgment. Now, ang ating nga hong ginamit na paliwanag patungkol sa wisdom na kinuha natin kay Mallory Smith. Wisdom is seeing the world from God's perspective and then applying that perspective to our lives. No? So, ang kaunawaan na galing po sa Diyos ay napakahalaga. Una sa lahat, Kanya hong nilayon na ito ipaabot sa atin. Ipadala sa pamamagitan ng special na kapamaraanan. Gumagamit siya ng mga taong Kanya hong kinasihan para ang mga katotohanan na ito ay maihayag sa atin. At hindi naman siguro yan ipapadala pang pilit sa atin kung hindi yan importante. At hindi pagtutuunan ng atensyon ng Panginoong Diyos, lalong-lalo na ito ipag-utos na atin alamin at ating saliksikin at mapakinabangan ng mga prinsipyo nito kung wala lang. So, very clear na ito po ay napaka-useful para po sa ating lahat. Kaya nga po, kasama nga ito sa mga pagpapala na iginagawad ng Panginoon sa ating mga buhay. So, whenever we talk about yung wisdom, pag nakuha mo na yung prinsipyo ng salita ng Diyos, maganda na ito ay nagkakaroon ng bahagi sa ating isip, tumatanim. Meron pagkaroon ng epekto sa ating puso, nakaka-develop tayo ng conviction. And syempre, ito pagka ay naging bahagi ng ating, sabi nga, hinagap, pag tayo ay dumadaan sa mga anumang kapanahunan ng buhay, pagpapalaman o hamon, may mga gabay na atin nagagamit. At ito po yung mga, sabi nga, pamamaraan ng Panginoong Diyos para tayo ay encourage, inspire, bagabagin din at i-correct. Yun po ay kabahagi rin ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa atin at yung kanyang salitang natatanim sa ating mga buhay ay tinitrigger para po tayo ay ma-convict, para po tayo ay sumunod, para po tayo ay ma-encourage kung tayo naman ay gumaganap ng kanyang kalooban. So, yan po, very important na maintindihan natin. And remember, pag wala nailagay, ang iyong dudukutin. So, yan po ay kabahagi ng nilalayo ng Panginoong Diyos. That we will have the input para pagdating ng pangangailangan dito, meron tayong maging output. Yan po ang pinaka-purpose niyan. So, tingnan po natin kung anong learnings natin dito. Sabi natin, tinuturuan tayo ng Panginoon to develop patience. Yung patience daw sa buhay ng isang mananampalataya, ito ay pinagsama-samang mga elemento. Yung una, tanggapin natin na bahagi ng buhay. Kagaya na nabasa natin sa sinulat ni Apostle James na may mga hamon. Minsan ang tawag natin ay sufferings. Kasi nga sa iyong pamumuhay sa lupa, normal na yan. Talagang may mga mangyayari na hindi natin ginugusto. Minsan hindi natin inaasahan. Minsan kahit inaasahan natin, hindi natin nagugustuhan yung magiging damdamin pag dumating ang mga hamon na ito. At yun nga yung suffering ay may dulot na pain. Pero kailangan na tayo po ay ma-inspire ng Panginoong Diyos to persevere. So yung kanyang mga salita ay ginagamit to trigger our passion para tayo po ay mag-move forward, ma-motivate tayo. Kalakip din yan na tayo po ay huwag panghinaan ng loob. Magkaroon po tayo ng, sabi nga panghahawakan sa Diyos at ng assurance na tayo naman ay hindi pinababayaan at binibitawan ng Panginoon. So, nandun yung suffering. And then dinedevelop yung perseverance. And eventually, as we follow the Lord's directives, sa gitna ng lahat ng mga circumstances and seasons of life, we will receive His blessing for obedience. So yun po ay napakahalaga din po na ating tatandaan. So pagka pinag-uusapan po natin yung patungkol sa paano ba kikilos ang mananampalataya sa panahon ng mga trial, sa panahon ng mga tests, siguro katulad ng pinagdaanan natin itong nakaraang mga araw, dulot po ng pagbabago ng
Sabi nga natin, iihip ng panahon. Bigla hong umulan at mga bagyong sunod-sunod at kalakip niyan ay mga pagbaha. Meron hong nawalan ng buhay, may nawalan ho ng mga mahal sa buhay, may mga nawalan ng ari-arian, may mga nasirang mga pagkakataon at mga siguro mga inaasam sa kanilang mga buhay. At kalakip niyan ay siyempre, yun hong dalamhati na dumadating. Ang sinasabi ho sa atin ni Apostle James, sa panahon din na ikaw ay isang mananampalataya, hindi lang yung normal na takbo ng buhay, ikaw pa ay kumbaga nagkakaroon ng mga hamon in connection to your convictions. Naninindigan ka para sa Panginoon, gagawin mo yung kalooban niya sa isang mundo na hindi ito na-appreciate. Iba ang pananaw. Kaya ang ending ay tutuligsain ka, uusigin ka, at pwedeng dumating sa point na ikaw ay gawa ng hindi maganda, dulot ng iyong pagiging iba sa karamihan. Kaya ang sabi niya, kung tayo ay tunay na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, kinakailangan na tayo po ay masumpungan tapat. So una niyang ginamit ay yun pong isang magsasaka. Yun sabi nga ho natin na ang farmer ay ginamit ni James to illustrate patience, pagtsatsaga, pagsusumikap, and perseverance. Hindi nag-give up na kahit nga ho medyo matindi ang opposition, still naninindigan at patuloy na nakikibaka para dadating yung panahon na mananaig. Pero hindi biro ito. Pero pinapakita na ito'y kinakailangan at ito'y bahagi ng proseso. Ngayon, ang paghihintay sa Panginoon kasi ay hindi lang ngayon nakatingin ka sa alapaap. Minsan iniisip natin, katawa-tawa naman kung gano'n ang gagawin. Well, sabi ng ilang mga historiador, may mga gano'n talagang kaisipan noon, noong sinaunang mga panahon sa mga early believers. Dahil ang banggit nga ng Panginoon, siya ibababa mula sa ulap. So yung iba, ang ginawa, ay tumitingin na lang sa ulap every day. Ang point, hindi ka lang yung nakatingin sa ulap. Of course, you're anticipating the coming of the Lord. Pero, sinabi nga ng Panginoon sa Matthew 24, the day and the hour is unknown. So, hindi natin alam kung kailan talaga yung oras at kailan yung araw. Pero ang sinasabi, kinakailangan tayo yung naghahanda. Ano ba ibig sabihin ng paghahanda doon? Atin hong ginagawa. Yun hong mga bagay na ipinag-uutos na sa atin na dapat po nating tugunan. Ano yung una? Yun hong pagkakaroon ng malalim na pagkakilala sa Kanya. Kasi sa huling mga araw, magkakaroon ng bulaang tagapagturo. Ang sabi nga ng Panginoon, yung Kanya daw mga tupa, kilala ang Kanyang tinig. So we have to be aware of the Lord's truth. Alam natin kung sino yung nagsasabi ng totoo, yung Panginoong Jesus. At alam natin kung alin yung kabalinto na alin yung mali, So malinaw sa atin sino yung deceiver, So very important 'yan. Kalakip niyan, are we using yung mga ininvest ng Panginoon sa atin? Kahapon, pinaunawaan ko kayo na yung parable of the talents. Hindi lang naman stewardship. Ito rin ay usapin ng faithfulness. Yung stewardship, kung ano yung pinagkatiwala ng Panginoon gamitin natin. Yung faithfulness ay kahit wala pa ang Panginoon, ay nagsusumikap tayo, namumuhay tayo, ginagawa ang Kanyang kalooban para pag bigla siyang dumating, handa tayo makipagharap at makipagtuos sa Kanya. Walang dapat ikahiya, walang dapat ikatakot dahil tayo ay naghanda. Yun nga yung pinaka-point dito. Di ba ang banggit nga ho ni Apostol Santiago na yung magsasaka, whether ang ulan ay maagang dumating o medyo nahuli ng dating, handa ho niyang ginagawa yung kanyang dapat gawin para sa paghahanda ng kanyang mga pananim o kaya ng lupa. Para pagdating ng ulan ay magagamit niya agad yung pagkakataon na yun para yung mga inisyal na dapat gawin sa pagsasaka ay maganap na agad at hindi ho nasasayang yung mga panahon at oportunidad. So, yan po ay isa. Kailangan natin na makadevelop po ng patience and perseverance while waiting sa coming of the Lord. So, yung pangalawa ay sinabi rin sa atin ni Apostle James sa James 5:9, do not grumble against one another. Pinaliwanag natin kahapon na itong grumbling ay may kinalaman sa hindi lang pagmumukmok. Ito ho ay mga hindi lang tampuhan, kundi mga awayan. Siguro iniisip natin, ganun ba yung mga unang mananampalataya? Walang pinagkaiba sa panahon ngayon. Na kaya ibinibigay ang mga alituntunin at mga panuntunan na ito dahil nga nangyayari sa kanila yung mga real life challenges. Dahil
pwedeng ang nangyayari sa dami ng external pressure. Meron hong pag-uusig, inetsakwera sila sa lipunan, maraming nawawalang mga pribilehiyo, mga siguro hanap buhay, mga kalayaan at maraming bagay ang naapektuhan sa kanila, dulot ng kanilang pananampalataya. Siyempre, yung mga bagay na nagdudulot sa iyo ng bighati, pwede makaapekto sa iyong internal relationships na yung samahan po nila bilang mananampalataya na yun sana ay merong dalawang magandang tulong. Ito po yung support group na iyo pong pwedeng asahan in the midst of all these trials and testings. Yung pagsasama-sama, pagtutuwangan nila, nakakapagpalakas ang loob sila Pero yun na nga, pwede hong mangyari na sila po yung nag-away-away at sa pagtatalo-talo nila ay maging daan sa pangalawang problema. Ano ho yun? Di ba yung mga mananampalataya, hinaanapan lang sila ng kahinaan. At pag sila nga ay nag-away-away, ay magsasabi ang mga yan, kita ninyo, peke sila So parang naipagpapatotohanan pa yung kanilang mga haka-haka. Mawawala yung ating patotoo. No? So talagang medyo mabigat. Siguro isipin natin, ang tindi naman ng pressure, ang tindi naman ng demand. Well, hindi ko ipagkakaila, talagang challenging. Pero kabahagi po yan ng ating pamumuhay sa Panginoon. Talagang meron kung tawagin natin mga pressures. Kaya ang point ni Apostle James ay wag na tayo mag-away-away. Ang kanyang sinasabi, pwede namang pag-igihin at patatagin din ng samahan. Gumawa tayo ng hakbangin para yun ang ating matugunan sa gitna ng mga nangyayari sa atin. So, very important ito. No? So, supporting and encouraging fellow believers and being a good witness to the world outside ng Christian community, no? Para tayo po ay magkaroon ng impact. No? So yan po ang hinihingi at binibigay na unawa sa atin. Imagine nyo, no? Kung hindi natin alam yung mga bagay na ito, ang naturalesang kilos natin, pwedeng contrary, di ba? Pag nasasaktan ka, di mananakit ka rin. Pag lito ka, hindi mo alam ang gagawin, di bahala ka na kung ano na lang. No? So, mali-mali yung tao. Pero pasalamat po tayo, no? Nasa Panginoon, binigyan ho tayo ng ganitong klase ng pagtsatsaga at pagpapaunawa para yung kanyang katwiran ay maitanim sa atin na kahit ho sa mga mapanubok na mga pagkakataon, alam ho natin yung ina-expect ng Panginoon, ano yung mga pwede nating gawin, ano yung mga tulong na igagawad niya, at ano po yung magiging magandang resulta para ho sa atin. Now, kalakip din yan ay ginamit din ni Apostle James yung illustration ng mga propeta. Marami hong propeta sa banal na kasulatan from the Old to the New Testament. Siguro clarify natin, ang karamihan sa kanila nung ginamit ng Panginoong Diyos, they were to receive a message, to give those messages to the people of God. Diba? Nung Old Testament, mga karamihan ay pinakausap yung Juda, yung Israel, mga sambahayan ni Abraham. Pero hindi ho exclusive sa kanila. Si Jonah ay isang patunay na pati yung mga taga-Ninive, yung mga Gentiles, ay pinabahaginan din ng paunawa ng Panginoon through His prophet. So, yan po ay ang katapatan ng isang propeta na kahit ho madali, matagal, maiksi, mahaba, o kaya ay difficult yung mga tao at circumstances o hindi, gagawin mong tapat na ipasa mo yung mensaheng kanyang pinadideliver. Yun ang katapatan ng isang prophet. No? Saka yung prophecy ho dito sa Old Testament talagang nakatuon doon sa kalooban ng Panginoon. At yung sa bagong tipan naman is in relation to God's plan for the church. Yun ang kapulungan ng mga mananampalataya. Ano ba matututunan natin sa buhay ng mga prophets? Obedience. Makikita natin doon yung kanilang pagtsatsaga. Kasi marami silang hirap na inabot. No? Okay lang siguro kung ang mensaheng ipapadala sa iyo ay mensahe na maganda yung balita. Ano yun? May biyayang dadating, ina-approve sila ng Panginoon, magiging maganda yung kinabukasan. No problem doon. Kaya lang kung paano pagtutuwid, pagsuwata, yung galit ng Panginoon at yung kanilang aabuting judgment ng Panginoon,
dahil sa kanilang pagsuway, syempre, maraming hindi matutuwa. Hindi nila magantihan ng Diyos, ang kanilang ginagantihan yung mensahero ng Diyos. At yun nga, di ba? Kaya narinig na natin yung American saying, di ba? Do not shoot the messenger. Bakit? Ang point doon, dala-dala ko lang yung mensahe. Hindi ako ang dapat yung, sabi nga pagbunto na ng inyong galit. Pero yun naman ang reality. As you bring the truth, you bring the message of the Lord, sometimes people will definitely target you. Pero mga prophets na makikita natin na nagtapat sa Panginoong Diyos, they delivered the message, whatever hostilities they were facing. So yun po, napaka-importanting bahagi yan. Kaya nga makikita natin na sila rin ay pinagkakakitaan natin ng steadfastness, no? In the midst of hardship, at nagpe-persevere din sila, and they were resilient, no? Marami sa kanila ang talagang alam nila na hindi ho magwawakas ng maganda yung kanilang pagbabahagi ng katwiran ng Panginoon. May magagalit sa kanila, may mananakit sa kanila. Ang ilan sa kanila ay sinabihan, katulad ni Isaiah. Di niya makikita yung pagbabagong mangyayari sa mga tao, hindi na niya abutin. Ibig sabihin, matatagalan. At malamang wala na siya bago mangyari. At yun nga, yung ilan sa kanila ay nalalaman na buhay nila magiging kapalit ng kanilang pagtugon sa hamon ng Panginoong Diyos sa paglilingkod. Pero ginawa nila, no? So kaya ginamit na illustration ng mga prophets na habang pinag-aaralan mo yung life details nila, makuha mo rin yung pinaka buod kung bakit sila naging matatag, kanino sila naging tapat, at papaano yung kanilang pagiging matibay sa paninindigan sa Panginoong Diyos ay nagdulot na ang Panginoon ay masiyahan at yung kanyang kalooban ay maganap sa lupa, no? So yun po ay very important. Ngayon, may isa pang ginamit na illustration at alam ko ito very familiar sa inyo, no? Kilalang-kilala niyo si Job, no? Dahil si Job ay isa sa mga tauhan ng Biblia na talaga naman ho, pag pinag-uusapan natin yung kanyang life details, no? Parang ang sinasabi natin, sinong gustong basahin ang aklat ng Job? Taasan ng kamay. Sinong nakaka-relate sa buhay ni Job? Taasan ng kamay. Sinong gustong maging kagaya ni Job? Walang gustong magtaas ng kamay. Bakit? Hindi mo biro yung inabot ng tao. So, yung life ni Job is a story of providence, yung biyaya ng Diyos. Pero merong pain, no? Yung mga hinanakit at mga pasakit. And then meron ding perseverance, yung pagtsatsaga niya. Well, si Job kasi ay tapat na naglilingkod sa Diyos, na pag tinignan niyo yung background, pati mga anak niya, pinag-aalay niya sa Panginoon, na gano'n niya binibigyan ng pahalaga ang Panginoon. At yung mga tao sa kanyang buhay, gusto niya yun maayos sa Panginoon. Si Satanas, di ba? Nagbigay hamon sa Panginoon na ang kanyang pinatutukuyan ay si Job, kaya lang tapat ay pinagpapala ng Diyos. So, ang hamon ay subukin. Ang sabi ng Panginoon, basta hindi kukunin ang buhay niya. At totoo nga, no? Isa-isang nawala mula sa kanyang mga alagaing hayop na sumisimbolo sa kanyang yaman. Mga alipin niya, nagkandaubos. Mga anak niya, at siya mismo, yung alam nating storya na nagkaroon ho siya ng bukol mula ulo hanggang paa. At yon ay pagpapatunay na talagang dumanas po siya ng personal na mga pasakit, no? Dulot ng kanyang pananampalataya. At maging mga kaibigan niya, yung asawa niya, di ba? Anong sabi? Sumpahin mo na lang kaya ang Diyos para patayin ka na niya. Yan siguro ay dulot ng kanilang galit, awa, yung kanilang sama ng loob. Halo-halo na siguro, no? Pero anong sabi ni Job? Bakit? Magagandang bagay lang ba dapat kong tanggapin sa Panginoon? Grabe yung salita na yun. Parang kung ako yun, hindi ko masasabi ng basta-basta. It takes a person with real, great faith para ho yun ay masambit. At yun nga po, sa dulo ay naipagpatunay na kahit wala yung mga tinatamasa, si Job as a basic person ay isang taong talagang tapat, may commitment sa Panginoon. At yun nga, doon ay pagpatunay na mahal niya ang Diyos, tapat siya sa Panginoon, at mali si Satanas, no? Na itong lingkod na ito ay kahit ano mangyari,
ay nandoon ang kanyang pananangan sa Panginoon. Pero hindi madali Pero yun po ang story ni Job. So, he lost everything, but the Lord doubled everything. No? Pinaghigit pa ng Panginoon ang yaman niya. Pero yung pinagdaanan niyang pagsubok at struggle ay hindi madali, pero naging daan para makilala yung tibay at lalim ng kanyang pananampalataya sa Diyos. So yun nga yung sinasabi natin, kailangan talaga ng wisdom. Kasi pag dumaan ka sa ganong sitwasyon, pag wala kang, di ba, kung anong meron ka, yun lang naman madudukot mo So halimbawa, sa bulsa mo, meron kang 10 piso. Pag sinabing pengi 10 piso, may dudukutin ka, may laman Pero pag walang laman, ano dudukutin mo? Di wala. Parang ganon din sa kaalaman. Pagka ikaw ay dumaan sa panahon na kailangan mo ng katwiran ng Diyos at wala ka namang na-store up, di mo inaral, di mo minimorya, hindi mo pinagbulay-bulayan, dudukutin mo, di ba? Minsan, may nagbibiroan kami ni Pastor Jebo. Kailangan din matutunan ng mga mananampalatayang huwag daw pahirapan ng banal na espiritu. Ano ba ibig sabihin nun? Pabirong sinasabi na minsan ang ating panalangin, banal na espiritu, paalalahanan niyo po kami ng mga katotohanang nakasaad sa inyong mga salita. Maganda yung prayer Hindi naman sa mali Kaya lang kung di mo naman inaral, ano ipapaalala sa'yo? Kailangan alamin mo muna para may i-remind sa'yo. Di ba? Yun nga yung pinaka-point So, kailangan tayo po ay talagang mag-aral, umalam ng katwiran ng Diyos. Available naman Para ito ay maging bahagi ng ating kaisipan at damdamin. At ito nga ang ating makukuha at magagamit sa panahon na tayo po ay dumadaan sa mga sitwasyon ng buhay. And then ang Panginoon po, kinote ni Apostle James, yung huling bahagi ng James chapter 5 na binasa natin kanina was quoted from Matthew 5:37. Let your yes be yes and your no be no. Bakit nga ba sinabi ni Apostle James na huwag na kayong sumumpa sa kung ano-ano pa? Yung oo ninyo ay oo at yung hindi ay hindi. Parang ang point niya, ang isang mananampalataya, ang kanyang character ay reliable, respectable, and sincere. Na hindi na niya kailangan kung ano pang pangako at ano pang sabihin para lamang yung kanyang katwiran ay tanggapin ng tao. Pag nagsalita siya, ay yun na yun. Totoo na yun. Tama na yun. Yun yung integridad ng kanyang katwiran. So, yun po ay napaka-importante nating makita kasi minsan kung ano-ano pang mga mabibigat na mga pananalita ang sasabihin. Hindi naman pala tutupad o hindi pala kayang panindigan. Di masisira ka lang. Ang point nga ng Panginoon, at yun din ang kinote ni James, ang isang mananampalataya, pag nagsalita ka, then kung ano yun. That your yes be yes and your no be no. Hindi ka double-minded at hindi ka rin pabago-bago ng iyong paninindigan. Well, let's conclude this lesson at ito yung maganda. Until you act upon the voice of God, you will never get any testimony. Maliban daw na ikaw ay tumugon talaga sa tinig ng Diyos, yung kanyang katotohanan binibigay sa iyo. Wala ka daw magiging patotoo. Totoo naman. Kasi yung patotoo ay bunga ng ating pagsunod. At ito ay may kinalaman sa atin pagtugon sa kanya mga katwiran na ibinibigay sa atin. So sana po ay nakita po natin yung value ng lesson na yan. Paalala po ng ating programa sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao. Ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning mga kapatid. Konektado! Napapanuhong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, 11:00 ng umaga sa darating na Sabado.